Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa inyong Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, March 13, 2024. Pasada Balita. Kasunduan para sa reskilling at upskilling ng mga Filipino workers, sinelyohan ng Pilipinas at Germany. Pasada Balita. DFA nahihirapang makuha ang labi ng 2 Pilipinong marino na namatay sa pag-atake ng Houthi. Pasada Balita. Pastor Apollo Kibuloy ipinaaresto na ng House Committee on Legislative Franchises, Senado. Naglabas naman ng show cause order laban sa naturang religious leader. Pasada Balita. Kamara, kakalkalin ang nangyaring smuggling ng Bugatti. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, trade deficit sa Pilipinas tumaas. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, Haiti's Prime Minister nagbitiw na sa pwesto sa gitna ng mga gang attack. Pasada Balita. Sa balitang sports, Filipino boxers Nesty Petesio at Ira Villegas pasok sa Paris Olympics. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita. At sa oras na 7:30 minuto na po makalipas ang ika-7 ng umaga, pasadahin na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Lumagda ang Pilipinas at Germany sa isa pang cooperation program sa pagitan ng Technical Education and Skills Development Authority at Federal Institute for Vocational Education and Training para sa reskilling at upskilling ng mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., parehong kinikilala ng dalawang bansa ang mahalagang kontribusyon ng mga healthcare workers at iba pang overseas Filipino workers sa kultura at ekonomiya ng Germany. Matapos pirmahan ang cooperation program sa pagitan ng dalawang institusyon, ilalatag naman ang ilang hakbang para sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang pagdaraos ng thematic visits bawat taon kung saan magbibigay ng libreng pasilidad sa trabaho at technical facilities. Magkakaroon din ng palitan ng patakaran at pananaliksik at pamamahala ng kaalaman, suporta para sa programa ng apprenticeship at dual training systems, at suporta sa pagsusuri at iba pa. Maliban dito, ikakasa rin ang ilang aktibidad mula 2023 hanggang 2025 tulad ng bridging, innovation at learning activities. Pasada Balita. Samantala, pinuri naman ni House Speaker Martin Romualdez ang paglalagak ng $1 billion investment ng mga American companies sa Pilipinas. Ayon kay Speaker Romualdez, isang pagpapakita ng kumpiyansa sa bansa at sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasabing hakbang ng Amerika. Una nang inihayag ng U.S. Trade Mission na pinamumunuan ni Secretary of Commerce Gina Raimondo ang paglalagak sa Pilipinas ng puhunan ng mga kumpanyang nakabase sa US, partikular sa sektor ng enerhiya, digital upskilling at edukasyon. Binigyan din pa ng leader ng Kamara ang pangangailangan ng pagbabago sa pulisiya, gaya na lamang
ng pag-amyenda sa konstitusyon upang makatugon sa pangangailangan ng mga foreign investor. Muling iniit ni Speaker Romualdez ang pangako ng pamahalaan ng Pilipinas na palalakasin ang samahan ng bansa at Estados Unidos sa larangan ng pagnenegosyo. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, hindi pa rin nakukuha ang labi ng 2 tripulanting Pilipino na sakay ng MV True Confidence. Ito naman ang malungkot na inanunsyo ng Department of Foreign Affairs kahapon. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, kasalukuyan pa rin nasusunog ang barko kaya't nahihirapang makuha ang mga labi. Git pa ni Yusek De Vega, tiniyak sa kanila ng Manning Agency na ginagawa nito ang lahat upang mailapit sa daungan ng barko at tuluyan ng ma-recover ang mga labi ng mga Pilipinong namatay. Pasada Balita! Naniniwala naman ang Department of Foreign Affairs na malapit ang maisabatas ang Magna Carta for Seafarers. Ito'y matapos ang nangyaring pag-atake ng grupong Houthi sa isang cargo vessel sa Red Sea na kumitil sa buhay ng 2 Pilipinong seafarer. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, dapat maisabatas kaagad ang anumang magpapaunlad sa kalagayan at kapakanan ng mga marino tulad na lamang ng Magna Carta for Seafarers. Pasada Balita! Samantala, isinusulong ni House Committee on Legislative Franchises Vice Chairman Johnny Pimentel na ipasight for contempt si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa patuloy pangisab nito sa pagdinig ng nasabing komite. Kaugnay pa rin ito sa issue ng prangkisang kinakaharap ng SMNI o Sunshine Media Network International. Nakiusap naman si Attorney Ferdy Topacio, abogado ni Pastor Kibuloy, na bigyan ng pagkakataon ang religious leader na magpaliwanag. Your Honor, with respect to the motion, lang na humihiling na baka naman po mga kagalang-galang na kinatawan na bigyan po na naman kami. Kahit konting panahon lang po na magpaliwanag at baka naman po makausap po rin siya at baka naman po makita niya na baka naman pwede siyang dumating sa susunod. Konting pagkakataon lamang po. Rest assured that we will be prompt in our response, Mr. Chair and members of the Honorable Committee. In fact, I'm scheduled to meet with him tomorrow, Your Honors, if I may inform this Honorable Committee, and I will advise him accordingly. Honorable Pumaren, please. Thank you, Attorney Topacio. Yan po ang tinig ni Attorney Ferdy Topacio, abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Pasada Balita! Samantala, pinakontempt na ng House Committee on Legislative Franchises ang kontrobersyal na tele-evangelist na si Pastor Apollo Kibuloy at ipinagtuutos na ipaaresto ito matapos na muling hindi sumipot sa pagdinig kaugnay ng prangkisa ng Sunshine Media Network International. Pero sa Biyernes pa ipatutupad ang pag-aresto kay Kibuloy upang bigyan ng panahon si Attorney Ferdinand Topacio na kausapin ang kanyang kliyente na humarap na sa Kamara. Naghain sina Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel at Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano ng magkahiwalay na motion upang i-cite for contempt at ipaaresto si Pastor Kibuloy. Sinabi ni Congressman Pimentel na malinaw na walang respeto ang nasabing religious leader sa komite na muli nitong hindi pagdalo sa pagdinig. Nagmosyon naman si Congressman Paduano na atasan na ang House Sergeant at Arms na magpatulong sa mga law enforcement agency upang dalhin sa Kamara si Pastor Kibuloy. Inaprubahan ni Committee on Legislative Franchise Chairman Gus Tambunting ang dalawang motion matapos na walang tumutol dito. Hiniling naman ni Attorney Ferdinand Topacio na bigyan ito ng 5 araw bago ipatupad ang contempt order para makausap ang kanyang kliyente, pero binigyan lamang ito ng hanggang Biyernes.
Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, sa halip na arrest order, Shokos order muna ang inisyu ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Nilagdaan ni Senate Committee Chairperson Risa Ontiveros ang nasabing Shokos order na inaprubahan naman ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa ilalim nito, binigyan ng 48 oras si Pastor Quiboloy para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ipaaresto at ikulong sa Senado. Una nang binigyang diin ni Senate President Zubiri na sakaling hindi maging katanggap-tanggap ang sagot at paliwanag ng pastor, magiging ministerial duty ng kanyang tanggapan na mag-issue ng arrest order laban sa nasabing religious leader. Pasada Balita. Tila nahatulan na ng guilty si Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Quiboloy. Ito naman ang tahasang sinabi ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kinakaharap na issue ng naturang religious leader. Ayon kay VP Sara, nakabatay lang ang mga pagdinig laban kay Pastor Quiboloy sa mga testigong tinatago ang kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Quiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Tinawag din ni VP Sara na issue ng media freedom ang indefinite suspension ng Sunshine Media Network International. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Pasada Balita. Samantala, inaprubahan ng House Committee on Legislative Franchises ang House Bill 9710 o panukala para bawiin ang prangkisang iginawad sa SMNI. Sa isinagawang pagdinig kahapon, naghahain ng mosyon si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Vice Chairman ng komite na aprubahan ang nasabing panukala na sinigundahan naman ng Chairman ng komite na si Parañaque City Representative Gaston Bunting. Matapos na walang tumutol sa mga miyembro. Sa nasabing panukala, nakasaad na nilabag ng SMNI ang ilang probisyon sa prangkisa nito, kabilang ang pagpapakalat ng maling informasyon o fake news, red tagging at iba pa. Bagamat aprobado na ng komite ang panukala, hindi pa ito may tutupad dahil dadaan pa ito sa plenaryo ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Pasada Balita. Sa oras na 18 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, tayo na may tumanggap muna ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Posibilidad na pagpalya ng 2025 midterm elections, ibinabala ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Posibleng bumalik ang Pilipinas sa manual counting kung hindi matutugunan ang mga isyong kinasasangkutan ng Miro Sistema. Ito ang babala ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa pagdinig ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms matapos mabigo ang Commission on Elections o COMELEC na maberipika ang mga ulat na nagpapakita umano ng incompetence ng Miro Sistema para magpatakbo ng automated elections sa ibang bansa. Ayon kay Rodriguez, posibleng magkaroon ng failure of elections sa 2025 kung hindi matutugunan ang mga isyong kinasasangkutan ng kumpanya gaya sa performance ito sa halalan noon sa Democratic Republic of Congo at Iraq. Git ng kongresista, kung magkataon malaking kapabayaan sa COMELEC ang hindi pagkatukoy sa naturang mga ulat ng kapalpakan ng machine ng kumpanya. Matatandaang nakalagda na ang biro sa 17.9 billion pesos sa kontrata sa pagitan ng COMELEC para sa planong full automated
automated election sa susunod na taon. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, mga empleyado ng NIA o National Irrigation Administration, hinikayat na maging aktibo sa paghahatid serbisyo sa mga magsasaka. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Hinikayat ni National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen ang kanilang mga tauhan na panatilihin ang pagiging produktibo sa paghahatid serbisyo sa mga magsasaka. Ginawa ang pahayag kasunod ng ginanap na flag raising ceremony noong Lunes sa mismong ahensya ng NIA, kung saan ay sinabi ng opisyal na mayroon na silang nakalatag na hakbang upang matulungan ang mga farmers sa kanilang pag-asenso. Naniniwala ang NIA official na mas kailangang maging proactive ang bawat isa na makakatulong upang mabawasan ang poverty incidence sa bansa. Iginit ni Administrator Guillen na magkakaroon ng sustainable development at matutulungan ang mga magsasaka, partikular sa kanilang kita, kung mapapanatili ang pagiging productive ng mga tauhan ng NIA. Nangako ang opisyal na magpapatuloy ang programa at proyekto ng ahensya na magbibigay benepisyo sa mga farmers beneficiaries. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Mindanao, tututukan ng West Mincom. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Ginawaran ng plaque of recognition si Western Mindanao Command o West Mincom Chief Lieutenant General William Gonzales sa ginanap na Tawi-Tawi Manggagawa Awards Gabi ng Parangal at Pasasalamat. Mismong si Tawi-Tawi Governor Ismael Mang Sali ang nagkaloob ng award kay Lieutenant General Gonzales bilang pagkilala sa kanyang mahusay na pamumuno sa West Mincom. Kabilang din sa mga awardees sina Joint Task Force Orion 11th Infantry Division Commander Major General Ignatius Patrimonio at Tactical Operations Wing Western Mindanao Commander Brigadier General Rocky Binag. Isinagawa ang awarding ceremony sa Datu Amir Bahar Jaafar Convention Center sa MSU ILS Tubig, Mampalam, Bonggao, Tawi-Tawi. Samantala, pinangunahan din ni Lieutenant General Gonzales ang 107th Patikul Day Celebration na ginanap sa Municipal Government Complex, Taglibi, Patikul, Sulu. Ayon kay Lieutenant General Gonzales bilang commander ng West Mincom, kanyang tututukan ang pagpapanatili ng peace and order sa Mindanao, partikular na sa BARMM. Ito si Patrol 17, Chopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, pagpasa ng panukalang Negros Island Region Act sa Senado, isang dream come true ay mismo sa leader ng mataas na kapulungan. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Dream come true. Ito ang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri makaraang ikatuwa na naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang Negros Island Region Act o yung Senate Bill 2507 kung saan siya ang principal author. 22 senador ang pumabor, walang tutol at walang nag-abstain sa naging butuhan para sa naturang panukalang batas. Sa ilalim ng naturang panukala, isinusulong na mahiwalay ang mga probinsya, syudad, munisipalidad at mga barangay ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor mula sa Region 6 at Region 7. Sa kasalukuyan kasi kahit nasa isang malaking isla ang Negros Occidental at Negros Oriental ay magkaiba naman ang nakakasakop na rehiyon dito. Samantalang ang Siquijor ay malayo sa kapitolyo ng rehiyon sa Cebu. Kaya naman para maresolba ang pagiging komplikado ng setup ng Negros Island, pinapanukalang pagsama-samahin sila sa isang hiwalay na region, ang Negros Island Region. Una nang sinabi ng sponsor ng panukalang
na si Senate Committee on Local Government Chairman Senator J.V. Ejercito na sa pamamagitan nito ay mas mailalapit ang gobyerno sa mga residente ng Negros at Siquijor. Dinagdag pa ni Senator Ejercito na magre-resulta rin ito sa mas pinabuting peace and order sa Negros, kabilang na ang mas maayos at maigting na paghuli sa mga illegal loggers at poachers sa isla. Ito ang Patron 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, meron pong paglilinaw ang Philippine Charity Sweepstakes Office kaugnay sa sinasabing individual na nanalo ng hindi lamang po isa, kundi rin po dalawa, kundi 20 beses. Sa loto ay isa pong Good Samaritan na tumulong mag-claim ng napanalunan ng mga loto winner na walang valid ID. Tugon po ito ng PCSO sa isiniwalat mismo ni Senator Raffy Tulfo na nanalo ang isang betor ng 20 beses sa loob lamang ng isang buwan. Gayunman, paliwanag ng PCSO, hindi nanalo ng ganong karami ang nasabing individual. Partikular sa EC2, Suertres, 4 at 6 digit. Maaari nilang kolektahin ng mga ahente ng PCSO Lotto Outlet o mga kinatuwa ng mga nanalo ang mga premyo sa kanilang pangalan. Dahil minor prize lang ang mga ito, maaaring hilingin ng isang nanalo sa isang individual na pinagkakatiwalaan ito na kubrahin ng premyo para sa kanya sa pamamagitan ng tinatawag na paki-claim. Alright? Ilan sa mga dahilan ng paki-claim scheme ay kawalan ng valid ID card ng mga nanalo dahil ang mga premyong 10,000 pesos pataas ay dapat kunin sa mga branch office kung saan kakailanganing magpakita ng valid ID. Ang ilang namang nanalo ay tumatangging pumunta sa branch office dahil sa karagdagang gastos kaya't mga ahente ng loto ay nagiging Good Samaritan at tinutulungan silang i-claim ang kanilang premyo. Tiniyak naman ng PCSO na nananatili silang nakatuon sa pagpapaunlad ng gaming environment na nagtataguyod ng pagiging patas at nagsisiguro ng integridad ng bawat drone ito. Pasada Balita! Oras, 27 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Sa oras na 32 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap via Viber si Parañaque 2nd District Representative Gas Tambunting. Congressman Tambunting, good morning. Johnny Banyas po, live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Kong? Magandang umaga, John. Magandang po sa inyong mga tagpakinig. Apo. Unang-una sa lahat, Congressman Tambunting, maraming salamat po sa pagkakataon na on a busy and early Wednesday morning ay makakausap namin kayo. Direct to the point na po ang mga katanungan. Ano na po ang latest kaugnay sa lilinawin ko lamang prangkisa po ng SMNI lamang ang tutok ng inyong komite. Tama po ba? Opo, at ito po ay yung issue po ng paglabag sa mga iba't ibang prohibition sa ating at ito po ay yung bill po ni Congressman Gutierrez 9310 na po ba po kahapon at for Kong? po sa presyo at paglilibatihan kung ito ay pagbibigyan. Dahil ang final mag-decision po ito ay ang buong Kongreso. Sila po ang mag-boto po dyan. Opo. Pero yung sa issue po ng... Opo. Kung medyo nawawala po kayo pero malinaw naman kaya lang napuputol-putol. Opo. Ang follow-up question ko po is yung pagsasite in contempt po kay Pastor Kibuloy. Ano po ang malinaw na stand natin dito? Well, there was a motion
citing him in contempt yesterday sa hindi po niya po despite of 3 linggo po ang palugit na binigay po namin para po dumalo siya. At yesterday, the day before, March 11, one day before, nagpadala ko ng sulat si Atty. Topacio at sasabi po niya na hindi ka rin makakarating si Kibuloy. And this was the basis for citing him in contempt kasi ang committee ay si Pastor Kibuloy ang appear because tingin namin siya talaga makakasagot sa mga katanungan na hindi po masagot ng ating mga resource persons. Pero binabanggit po nung I understand maging si Atty. Topacio na yung ibang mga tumatayong may-ari na raw po dapat ang talagang iniimbitahan. Dahil I understand, binabanggit din po ng company Pastor Kibuloy na wala siyang kinalaman sa operation ng SMNI. Tama po ba, Congressman Tambunting? Sasabi, hindi today, hindi na raw alam ni Pastor Kibuloy. Ang punto dito ay ang pinapapunta po ng committee ay si Pastor Kibuloy, no? So, hindi po pwede yung pinadala po nila ang tumayo para po sumagot, no? Hindi po tinatanggap ng committee yun. Dahil at hindi rin request, ang talagang request po ng committee ay si Pastor Kibuloy sumagot sa mga katanungan. Opo, at kaya hindi rin tanong, bakit hindi siya ma-appear, no? Opo, at hindi rin po katanggap-tanggap, Chairman Tambunting, na si Atty. Topacio lamang bilang kanyang abogado ang humarap sa pagdinig. Tama po? Naman ho pwede dahil ating Pastor Kibuloy, hindi naman si Atty. Topacio ang request. As Atty. Topacio came in as the counsel for Kingdom of Jesus. And he mentioned General Counsel for Pastor Kibuloy. Hindi ka natin alam kung authorized siya. Di ba, mamaya later on, kung ano sabihin ni Atty. Topacio, ay later on ay naman. Ni Pastor Kibuloy. Kaya the committee saw it fit that it is best that he be cited for contempt and that he should be personally answer the questions for the committee. Yung po bang pagsasite in contempt, kindly educate niya po ako at saka ating mga tagapakinig, Congressman Tambunting. Yung pagsasite in contempt po ba, ibig lamang pong sabihin hindi po kayo kontento sa mga idinadahilan ng kampo at mismong ni Pastor Kibuloy kaya't nag-decision kayong isite siya for contempt, in contempt? No, we cited him in contempt for appearing as he was to be requested. But he has been subpoenaed subpoena has been issued for him to appear. Pero he didn't appear. So therefore, he was directed to serve it to him. No? And to physically bring him to the house. No? Hindi naman ho namin detain o wala hong gano'n. No? We just want him go to the house for him to be able to answer the questions that we have been subject to 6 hearings in the past 5 months. No? And kung baka one of the longest running hearings sa ito. Kaya nga yung sabi namin, mga abogado na, as far as due process is concerned, talagang sobra-sobra sa ito talagang binigay namin sa kanila. Talagang lahat ho ng palugit, lahat ho ng pagbibigay ay binigay po namin. As a matter of fact, it's not the first time he was invited. No? Naimbitahan ito mga 2-3 beses in the past. Hindi nga dumating, kaya nga ng subpoena. Yun nga po. Pero we did not subpoena him immediately. Yun nga po ang parang itinataas ng kilay, so to speak, ng ilang mga kababayan natin pagdating sa issue ng due process. Kasi mukhang kino-question po ng ilang mambabatas din na tila hindi raw po nabibigyan ng due process itong si Pastor Kibuloy. So on your side, sobrang palugit na po ang naibigay ninyo.
Opo, 5 buwan. September. Lagi mo namin siya iniimbitahan, no? And lagi siya sabi ng mga representante, kanyang mga abogado na hindi siya makakarating. So, there was a request and a motion for him to be subpoenaed, which we did. Tapos binigyan po namin 3 linggo. Hindi daw 1, 2 linggo, 3 linggo bago appear, no? Para talaga makapag sila. Kaya ang pinadala si Atty. Topacio. Alright. Chairman Tambunting, kailan po ang break ninyo, Holy Week break ng Congress, at kailan po ang balik? March 21, no? Apo. March 21, and ang balik po ito April, last week of April. Last week of April. Hindi po kaya delaying tactic ito, Congressman Tambunting, para talagang mas mapahaba pa yung ika nga hindi pagdalo ni Pastor Quiboloy sa pagdinig ninyo? Dahil malapit na po yung 21, next week yun, di po ba? Opo, nasa kanya po yan. Kami po ginawa na po namin tungkulin. At marami po siyang naging marami akusasyon, no? Against him, especially pagdating sa kanyang prangkisa, no? So yan issues ng human trafficking at iba-iba pa, no? Opo. At alam naman natin na kabagian, no, ng batas, no? So hindi mo pwede i-separate ang batas, di ba? Opo. Kaya nga natin binibigyan ng prangkisa para maging responsible citizen ng ating corporate citizen ng ating bansa. That is the first premise, no? And ngayon may mga ibang issues pa, labor issues, may okay. In the event, Congressman Tambunting, na hindi pa rin po sumipot hanggang sa Biyernes, ano na po magiging hakbang ng ng komite ng Kamara? Yan? Yan na pag-usapan na, and we will have to wait till Friday. Naniniwala mo na po Atty. Topacio na talagang gagawin niya lahat para ma-appear si Pastor Apollo Quiboloy sa committee, no? At para sagutin lahat ng mga kakungan. Alright. Last few questions with your indulgence, Congressman Tambunting. Yes, sir. Ano pong reaksyon ninyo sa pahayag ng ilang mga mismong matataas na opisyal natin na mukhang nahatulan na ng guilty si Pastor Quiboloy, kahit na ika nga'y hindi pa naman po tapos itong mga pagdinig na isinasagawa ninyo? Wala naman mo nag-isa. May tulumang pupunta pa sa korte yan. Diba? Apo. At sila naman may final verdict. Kami ginawa po namin, depende po itong presenta sa amin. At kitang-kita naman ang mga violations niya. No? At napasukan pa ng investigasyon ng Senado na DOJ na kung saan sinasampahan ng kaso. So, makita mo na may pinagpabasihan din po ang committee sa kanyang mga desisyon. So, I don't think it is right to say na he is guilty. If the only thing that makes him look guilty is his non-appearance, no? Diba? Kasi sabi nga na flight is guilt. Kapag hindi ka nag-appear, may kasalanan ka, may natago ka kaya nag-appear. Medyo doon nagiging komplikado ng konti kasi nga ang tanging ng mga tao, ba't hindi siya maharap? Bakit hindi sagot sa sa mga gustong tanungin ng membro ng Kongreso. Alright. Sa inyo pong pagkakataon, Congressman Tambunting, baka may karagdagan pa po kayong mensahe kaugnay sa isyong ito. Go ahead, sir. Nakapakinig at PWIZ, asahan po ninyo na from the beginning, November hanggang po the hearing yesterday, we give them the due process that they serve. We have been very, very fair in our hearings, and
As a matter of fact, this has been stated also by their privately, as sinabi nga na alam naman nila, naging very fair and transparent ang committee, no? We gave them as matter of fact, mas marami kung pagkakataon sila magsalita sa mga congressman at mga representante ng kongreso. Pero talagang we need answers from Pastor Kibuloy kasi sagot. And it is just fair that this is a franchise is a right given by government to SMNI. It is just fair that we also get the answers. No? Questions like bakit ibang dokumento sinasabit sa Kongreso at ibang dokumento sinasabit sa SEC. Yan ay mga katanungan na meron po kami. At aside from the other issues of na yung mga empleyado nagtatrabaho sa umaga pero sa gabi ay pinaglilimos. May issues sa human trafficking, may issues ng non-payment of FIAT and SSS. Those are also things that we would like to see, and have answers on. So yun lang naman po. We're not saying that all we're asking is for him to appear before the committee. All right. With that, maraming salamat po, Congressman Tambunting, at kami po yung umaasa na sa mga susunod pang pagdinig at update ay bukas po ang aming himpilan para sa karagdagang informasyon kaugnay sa isyong ito. Good morning po. Maraming salamat. Magandang umaga rin po at magandang umaga sa iyong mga mabuhay po kayo. All right. Yan po mga kabalitaktakan, si Congressman Gus Tambunting, Chairman ng House Committee on Legislative Franchises at kinatawan ng 2nd District ng lungsod ng Parañaque. 14 na minuto na lamang, alas 8 na po ng umaga. Sa iba pang tampok na balita, iimbestigahan na ng Senado kung paano nakalusot ang 2 Bugatti Chiron sports cars na na-recover ng mga otoridad kamakailan lamang. Sa Senate Resolution 954, layan ng Senado na matakpan ang revenue tax leakage dahil sa illegal na pagpasok ng mga luxury cars sa bansa. Sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian, hindi dumaan sa regular customs clearance ang 2 luxury sports car, isang kulay azul na may plakang NIM 5448 at isang pulang Bugatti na may plakang NIM 5450 kung saan nakumpirma ng Management Information System at Technology Group ng Bureau of Customs na parehong walang import documents ang 2 sasakyan. Pasada Balita! Panahon na upang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution ayon kay House Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. Sa kanyang sponsorship speech para sa resolution of both houses number 7, umapila si Congressman Gonzales sa Senado na aprubahan ang kanilang resolusyon na naglalayong bigyan ng opsyon ang Kongreso na luwagan ang pagpasok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Hindi anya nilang muling bibiguin sa Kamara ang mga mamamayan kaya't ginagawa nilang mga mambabatas ang lahat ng paraan upang tulungan ang bansa patungo sa bagong Pilipinas. Pasada Balita! Samantala, inanunsyo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na simula Hulyo, magbibigay na ng libreng mammogram at ultrasound service ang Philippine Health Insurance Company o Corporation. Nakipagpulong si Speaker Romualdez kasama si House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa mga opisyal ng PhilHealth sa panguna ng Presidente at CEO na si Emmanuel Ledesma Jr. bago bumiyay kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Berlin, Germany at Czech Republic. Pasada Balita! Aabot naman sa 200 kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana ang nasabat sa Manila International Container Port. Isinagawa ang interdiction operation ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Customs
Philippine Drug Enforcement Agency at PNP. Isiniling sa 5 balikbayan boxes sa MICP ang mga illegal na droga na nagkakahalaga ng mahigit 283 million pesos. Pasada Balita. Walang kakalas dahil update tayo sa sports ngayon na. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Si Nesty Petesio at si Ira Villegas ay pasok na sa Paris Olympics. Ang dalawang Filipina ay nanalo sa kanilang mga kalaban sa Italy at ngayon, 3 na ang boksingero ng bansa sa darating na Olympiad. Isang silver medalist sa Tokyo, si Petesio ay lalaban na naman sa Olympics pagkatapos ng 4-1 ng panalo niya kay Esra Yildiz ng Turkey sa women's 57 kg semifinals. Ang sabi ni Petesio pagkatapos ng kanyang panalo, "I'm so blessed. This is very important for me because maybe this is my last Olympics." Tinapatan naman siya ni Villegas sa panalong 5-0 kay Zlatislava Chukhanova ng Bulgaria sa quarterfinals ng women's 50 kg class. Makakasama na si middleweight Yumir Marshall sa darating na Paris Games. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa. Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taon pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, tumaas ang trade deficit ng Pilipinas ngayong taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot sa $4.221 billion ang trade deficit o kakulangan noong Enero. Mas mataas ito kumpara sa naitalang $4.178 billion noong Disyembre. Gayunman, mas mababa ito kaysa $5.557 billion deficit noong January 2023. Paliwanag ng PSA, ito'y matapos bumaba ang halaga ng inaangkat sa bansa. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Nagbitiw na sa pwesto bilang Prime Minister ng Haiti si Ariel Henry sa gitna ng pag-atake ng gang sa bansa, lalong-lalo na sa capital city nito na Port-au-Prince. Matatanda, nagbanta ang gang leader na si Jerry Cherizier o alias Barbecue na magkakasa ng civil war kapag hindi bumaba sa pwesto ang punong ministro. Ang gang leader na si Barbecue ang sinasabing nasa likod ng mga assault at violent clashes sa capital city ng Haiti na naging dahilan para masira ang linya ng komunikasyon at makatakas ang libo-libong preso. Nangyari ang pagbibitiw ni Henry sa pwesto matapos ang sinagawang emergency summit ng Caribbean Community o CARICOM sa Jamaica na layong ibalik ang kapayapaan sa Haiti. Pasada Balita. Good news dahil pasok sa listahan ng World's Top 20 Most Popular Universities sa Facebook ang 8 pamantasan sa Pilipinas.
Batay sa survey ng Unirank, kabilang sa mga universidad ang, proud ako dito, kaya lang mukhang hindi sila proud sa akin, FIUP, Polytechnic University of the Philippines na nasa 35 pwesto. Sinundan ng De La Salle University na nasa 36, habang top 40 naman ang University of Santo Tomas, inangkin ng UP System ang number 70. Hindi naman nagpahuli ang Far Eastern University na nasa 87 place, Ateneo de Manila University 89, number 123 naman ang University of the Philippines Diliman at Mapua University na nasa 128 na pwesto. Congratulations! Balita! San Sebastian daw nasa kabilang page. Hoy, ulitin ko lang ha. Proud PUP yan po ako. Graduate po ako ng PUP Santa Mesa. Kaya lang, ang kinikilala lang po ng sintang paaralan ko yung mga sikat Oo, tampo ako minsan. Oo. Yung mga sikat lang kinikilala. Si John kasi hindi sikat Happy birthday, Richard General Jerry Samudio, angkor ng Up Up Pilipinas. At sumayin naman po muli ang isa pang edisyon ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ang tabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola! Oras sa hudyat! Yuhuu! Ilang segundo ba bago mag alas 8 ng umaga? Yan ang extra! Woo! Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng